Sabi mga kababayan ni Senator Bongo, after na siya filean po ng plunder case kasama si dating Pangulong Digong, ni dating Senador Antonio Trillanes, ang sagot po ni Senator Bongo, Trillanes, tamad. Nakita niya, Mr. Maravillas, napakalayo yata ng naging sagot ni Senator Bongo. Dapat sagutin niya yung akusasyon sa kanya na yung kanyang pamilya nagkinabang po, nagfiesta. Umabot sa 6.6 billion pesos mga kababayan ang nakorner na mga contracts ng kanyang tatay at half-brother. Matindi. Which is, sabi ni Senator Antonio Trillanes, a clear violation ng Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Hindi pwede yung ganon. At malinaw niya na ginamit yung impluensya ni dating Presidente Rodrigo Duterte. Kasi niya, hindi man nila makukuha yung ganong contract kung hindi sila nagsabuatan. Ngayon, ang sagot ni Senator Bongo kay Trillanes, Trillanes, tamad. Malayo po. Bongo claps back at plunder up, Trillanes, tamad. Anong kinalaman? Parang batang maliit mga kababayan. Yung response niya mga kababayan, malayo sa issue. Trillanes, tamad. But before ko mga kababayan ibigay sa inyo yung full story ng sagot ni Senator Bongo, para lang makaganti. Click subscribe muna mga kababayan dito sa ating YouTube channel. And hit the notification bell para lagi kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video. At huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang po ang pag-unlad ng Bagong Pilipinas. Para sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor, Security Bank Building, Lanco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan po yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Yan po yung mga bago naming clients. Pati mga foreigners po, mga British tourist po sila. Ito naman po Indian National. Na-set up na rin po yung aming mga bagong gym equipment. May treadmill na rin po kami. Ito naman po yung bagong product naming binibenta online. Eyeglow Serum, made in South Korea. Whitening po siya. Tingnan ninyo ang epekto sa aking anak na architect entrepreneur. Sa mga inquiries ninyo, dumiretso na lang po kayo sa aming messenger. Sa messenger niya mismo, Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Nengxia Red Mixed Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos. Anya, Mr. Maravillas.
balikan natin yung sinabi ni Senator Bongo na imbis sa sagutin ng diretso, tinawag na tamad si dating Senador Trillanes. Manang-mana po kay Maudigs. Pari-parehas po yung ugali nila, di ba, noong panahon. Nung iniimbestigahan mga kababayan siya sa isyu ng Farmally, iniimbestigahan yung anomalous transaction ng Farmally ni Gordon. Imbis sagutin ng diretso, pinagmumura po si Gordon. Ganon mga kababayan ang sistema. O ngayon, si Bongo ganon din. Tinawag na attack dog at tatamad si Trillanes. Ngayon po, Bongo claps back at plunder up, Trillanes tamad. Anong naging tamad si Trillanes na nakalkal nga yung mga anomalya ninyo? So masipag siyang kalkalin. Yung mga alleged anomalies na kinasangkutan ng pamilya mo, hindi yun magagawa ng isang tamad. Masipag si Trillanes, masipag siyang habulin kayo. Di ba? At yung sinabi po ninyong attack dog, ang tanong, kaninong attack dog? Di ba pag sinabi mong attack dog, may nagmamayari ng dog? May amo ang dog. Malabo po na maging attack dog si Trillanes. Unang-una, kung ang pinapatamaan ninyo yung administrasyon, attack dog na ng administrasyon si Trillanes, malabo po kasi dilawan si Trillanes. At sabi naman ni Panelo, mga kababayan, ginagamit niya ni Trillanes itong isyong ito sa politika. Malabo din po. Kasi si Trillanes po, hindi man po tatakbong senador. Ang tatakbuhan ni Trillanes, mayor ng Caloocan. So hindi man niya kailangan ng exposure sa national scene. Diyan na niya, Mr. Maravillas, yung tingin mo bakit ito ginagawa ni Trillanes. Ganun man talaga po ang ugali ni Trillanes. Remember noon, biglang nag-mutiny kay GMA. Yan po ang natura ni Trillanes. Pag may nakita siyang sa tingin niya, may diferensya, nag-initiate siya ng sarili niya. Yun ang tingin niya po. Kaya malayo na maging attack dog, ginagamit ng ating administrasyon si Trillanes kasi hindi man siya po kakampi ng administrasyon, dilawan. Yung mga dilawan ayaw nga makisali sa Marcos. Tama? Pifil daw din sila, mga kababayan, ng sarili nilang slate, senatorial slate. Sabi ni Congressman Ed Silagman, tapos ni Risa Ontiveros, magkikipag-alyansa daw sila kasi halos magkaparehas yung ipinaglalaban sa mga makabayan block. Yan pa sabi rito, Liberal Party gather Senate bets for 2025. Sabi yan ni Ed Silagman, presidente ng Partido Liberal. So ang mga potential members daw ng line-up, sina Senator Risa Ontiveros ng Akbayan, former Senator Bam Aquino ng Katipunan ng Nagkakaisang Pilipino, and former Senator Antonio Trillanes of the Magdalo Party. Kaya lang si Trillanes po hindi man tatakbo pagka senador. So sila yung magkakagrupo. Tapos nililigawan pa nila si former Vice President Leni Robredo to run for senator instead of Naga City Mayor. Si Trillanes po, ang plano, tatakbo na mayor ng Caloocan, lokal. Kaya malabo yung mga sinasabi po ni Panelo na politika. Wala nang ambisyon sa national position si Trillanes. Kaya lang talagang ganyan ang ugali niya. Pag hindi niya gusto yung tao at tingin niya sa kanyang paningin mali, hahabulin ka ni Trillanes. Yan ang natura niya eh. Kaya malayo yung insinuation nitong mga nausog. Sabi dyan, in an interview on One News, sa totoo lang, Go called Trillanes an attack dog who filed the complaint against him and Duterte because of the 2025 elections are near. Malabo po. Malayo sa katotohanan yung depensa ni
Bongo, ang pwede ninyong gawin, harapin ninyo sa husgado. Tulad ng ginawa ni Laila de Lima nang gawa ng kaso ng inyong amo. O ngayon nakalabas na. Kasi nga yung kaso mahina, gawa-gawa lang yung kaso. O di ba? O ngayon, weather lang talaga. Kayo naman ngayon ang hinahabol. Ganyan ang buhay sa politika eh. Sabi po ni Bongo, tamad yang si Trillanes, yan ang totoong korupsyon. Bayad ka ng gobyerno noon, hindi ka naman nagtrabaho ng maayos. Malayo yung sagot mga kababayan. Nililihis niya dun sa issue. Ang issue po rito, kayo, sagutin ninyo kung totoo itong sinasabi ni Trillanes na yung pamilya mo, kinorner yung mga kontrata worth 6.6 billion. Sa ilalim ng batas, Anti-Graft in Corrupt Practices Act, pinaliwanag ni Trillanes na interview po ni sa Fox Fest ni Christian Isguera, iparinig ko sa inyo yung portion ng kanyang interview. Up to the third degree of consanguinity, hindi po pwede. Itatay mo yon. Paano nakuha na corner yung napakalaking mga kontrata? In words, sabi ni Trillanes, hindi qualified yung kumpanyang pag-aari. Dapat, sabi ni Trillanes, disqualified agad, hindi pinahintulutan. Kaya marami niya na madadamay dito, pati yung mga bids in awards committee. Kasi, nangyari, in-award sa kanila, mga kababayan, ang 6.6 billion na pesos worth ng mga contracts. At malabo niya na makukuha nila kung hindi ginamit ang kanilang influensya, hindi ginamit yung influensya ni Go as special assistant to the president ni Digong. Kaya may sabuatan niya, yun ang sabi ni Trillanes. Sagot ni Bongo, tamad yang si Trillanes. In a complaint filed before the Department of Justice, Trillanes accused Duterte and Go of corruption in connection with the 6.6 billion worth of projects by CLTG Builders and Alfredo Builders in supply from 2007 to 2008. Kita ninyo, mayor pa noon, mga kababayan si Digong. At special assistant siya, kanang kamay ni Digong as mayor, si Bongo. Tumindi po nung presidente na, si Maudigs, 2018, lumalabas, nagpiesta po. Nagpiesta sa Kabanang Bayan. Yan ang lumalabas sa reklamo, final na kaso sa DOJ ni Trillanes. Trillanes said the two companies which are owned by Go's father, Desiderio, and half-brother Alfredo, respectively, kinorner po yung mga projects despite the lack of proper qualifications. You see, Go said Trillanes alleged backer should be unmasked. Dapat daw kung sino yung nasa likod ni Trillanes, nag-insinuate si Go na ang nasa likod, Palasyo Malacanang. Malabo po si Trillanes, anti-Marcos. Ano ba? Ang presidente ni Trillanes, mga kababayan, si Leni Robredo, matindi yung mga paninira ni Trillanes kay then candidate Bongbong Marcos, mga kababayan, during the campaign. Ang tanong, sino ho ba ang nasa likod ng black propaganda? Baka yun po dapat ang silipin, ang mga nakapaligid sa kanya. Ang nakapaligid kay Trillanes po, Dilawan. Yung Dilawan po, kalaban ninyo. Kalaban ng mga Duterte ang Dilawan, kalaban ng mga Marcos. So malabo po na si Marcos ang nasa likod, si President Bongbong Marcos. Tulad ng ini-insinuate mga kababayan ni Bongo na atakdog ngayon ng Palasyo si yan ang nasa isip niya. Hindi lang minimensyon, mga kababayan. Hindi lang pinapangalanan, pero yun ang insinuation. Wag kami, bahala kayo sa buhay ninyo kung abulin kayo ni Trillanes. Ang dapat ninyong gawin, sagutin ninyo ng maayos. Final yung formal na reklamo sa DOJ, o di magpaliwanag kayo sa DOJ. O ito yung interview, mga kababayan, ni
Christian Isguera. Trillanes files plunder case versus Rodrigo Duterte and Senator Bongo. Pakinggan natin yung porsyon ng kanyang sinasabi rito. Yung audio lang mga kababayan ang iparinig ko sa inyo. Ang basis po nito ay itong 100 or government contracts na ang total ay or ang amount ay 6.6 billion pesos na na-award dun sa kumpanya ng tatay at kapatid ni Bongo, no? At ito nangyari ito from 2007 hanggang 2018. At ito pong paano to, particularly nung presidente na si Duterte, nag-allocate siya ng disproportionately large funds sa Davao region. Matindi po. Talagang binuhos yung kwarta po sa Davao region at ang kumorner po ng kontrata yung tatay ni Bongo. At naka-corner itong kumpanya nga ng tatay at kapatid ni Bongo ng Kita ninyo? Bawal yun po sa anti-graft sa batas on Anti-Graft in Corrupt Practices Act up to third degree of consanguinity, affinity and consanguinity po, bawal. 0.5 billion pesos. So yung ano na yon, yung 2017-2018 period na yon, 4.5 billion pesos na nakuha ng mga kapamilya ni Bongo. Matindi po. At ito pa yan. Pagkatapos, grabe yung palinis nila na sabi ni Digong, not a whiff of corruption niya. Naniwala naman yun mga didi. Kahit anong sabihin po ni Maudix, naniniwala yung mga DDS, yung nausog? Yung companies nila, hindi ito AAA rating, no? Disqualified po? Ang license nila, B license lang, tsaka D license. B license and D license. So hindi AAA. Pero, nag-qualify sila. Mga kababayan, so malinaw dahil po sa impluensya. Ginamit yung impluensya. Kaya sabi ni Trillanes, maraming madadamay dito. Yung Bids of Awards Committee, kung sino yon, yung mga tao doon, mga kababayan, kasama sa kaso. Meron silang limit kung ilan lang ang pwede nilang makuha na proyekto. Pero they were able to circumvent that precisely because of the position and influence nito ni... Ginamit na natural yung influence. Kasi kung hindi ginamit yung influence, automatic disqualified po yung kontraktor, yung tatay ni Bongo. Hindi maaari. Kasi nga po, hindi kwalipikado yung lisensya niya. Hindi AAA kontraktor. Duterte at ni... Other than tatay at half-brother ng senador. So yun po yun. Lahat po yan. Yeah. Okay. Ano po yung klase ng mga proyektong na corner nitong kumpanyang binabanggit ninyo? And are these two separate companies, yung sa tatay at sa kapatid? Yes. Yung CLTG Builders, by the way, CLTG corresponds to the initials of Bongo, no? Kaya nga, masyado ng giveaway. Yan yung CLTG. So, ang pangalan po ni Bongo, Christopher, kaya CLTG. So, it corresponds to the acronym ng pangalan ni Bongo. Alams na. On paper, tatay ang nakalagay. Pero ang sa papeles po, tatay yung nakalagay. Yung isa naman, Alfrego Builders, ito naman yung sa kapatid ni Bongo. So, yan po ang nila. At ang sinasabi natin dito, tinignan natin, pinag-aralan ng husto ng mga abogado namin, yung elements of plunder, nandoon.
na-meet yun. So, kailangan government official, tapos na-acquire ng ill-gotten wealth na may aggregate total na 50 million, tapos na-commit yan. Ang plunder kasi po, nagsisimula sa 50 million yung amount. 6.6 billion po eh. Sa series of overt acts. So, yun, no? Ganun yung mga elemento na na-meet lahat yon. At itong specifically, sinabi doon, yun nga, pagka public official ka, na nakinabang ka, or ang pamilya mo sa mga government projects, by virtue of your influence or your position in government. Yun. At kumaga hindi naman, undisputed yung influence ni Bongo at ni Duterte nung mayor si Duterte sa Davao at nung presidente sila sa buong Pilipinas. Kaya yun. And ito yan, no? Yung dati, yung kagaya nung tinatanong sa akin ng media, ano daw ang proof ko na nakinabang yung pamilya, no? Diretso sa kanila walang layering ito. Walang dami. Walang dami kasi yung cheque po, diretsong ibinayad doon sa CLTG Builders na pag-ari ng tatay at sa kanyang kapatid, yung Alfredo Builders. Direktang binabayad. Walang dami. Kaya mas matindi. Sabi ni Trillanes. Kagaya kunyari dun sa panahon nila kung sino man, kunyari may isang public official na gusto niya kumita sa government projects, meron silang dami construction company, tapos nakukuha nila yung profits, no? Kailangan mo i-prove na bumalik sa kanila yung pera. Pero in this case, pangalan na mismo nung tatay tsaka kapatid So bawat bayad ng gobyerno ng cheque para dun sa mga public works projects sila, diretso mismo sa pamilya niya. Hindi yung sinasabi niyang hindi ako nakinabang sa mga project na yan. Hindi yun. Nakalagay sa batas, pag nakinabang yung pamilya mo, hindi mo pwedeng i-disown yung tatay mo at kapatid mo suddenly. So, klarado po, mga kababayan. Nakinabang kayo. Yun po yun. Pag nakinabang yung pamilya, nakinabang ka. Kaya nga bawal sa batas yung ganon, na members of the family ay mangontrata sa gobyerno if you belong to the government. If you are a public official, ipinagbabawal yon, mga kababayan, purposely para maiwasan yung corruption nga po. Sige. Marami akong gusto itanong. Isa muna. Dito muna. So, yun po, mga kababayan. So, ang dapat gawin, mga kababayan, ni Senator Bongo, diretso niyang sagutin. May formal complaint sa kanya, laban sa kanya at saka si Maudigs, final sa DOJ, doon nila sagutin. Hindi kung ano-ano yung mga pinagdadaldal nila. Sabihin, atakdog si Trillanes. Sabihin, tamad si Trillanes. Magpaliwanag kayo sa DOJ. Arapin ninyo yung kaso. Tulad ni Dilima, inarap niya yung kaso niya. Ngayon, napatunayan na hindi man siya nagkasala, o di nakalabas po. Ganun lang yun po. Tama? Ayan man lang po mga kababayan. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.